Sarili kong kamag-anak, hindi ako sinusuportahan. Hello DJ Dong, magandang gabi sa'yo. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Sobrang fan na fan niyo po talaga ako. At sa tuwing naririnig ko kayo ay gumagaan yung pakiramdam ko. Ngayon lang po ako nabigyan ng lakas ng loob upang ibahagi sa inyo ang aking kwento. At itago mo na lang ako sa pangalang Marco. At lumaki ako sa isang pamilya na puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng pagsubok. Mahirap kami pero sa kabila ng lahat ng iyon, palagi naming pinipilit magsaya at magkaisa. Ang tatay ko ay isang masipag na tao, pero ang nanay ko, siya ang pinakamalaking inspirasyon ko. Siya ang unang nagturo sa akin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ngunit, sa isang hindi inasahang pagkakataon, pumanaw ang nanay ko. Wala akong ibang naisip kundi ang sakit at pagkabigo. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala siya. Hindi ko kayang mawala ng gabay lalo na't siya ang palaging nagsasabi sa akin na kaya ko ang lahat. Na hindi ko kailangan maging katulad ng ibang tao para magtagumpay. Pagkatapos ng kanyang pagkawala, nagbago ang lahat. Ang mga kamag-anak namin na dati nakasuporta sa amin ay bigla na lang naging malamig. Hindi ko akalain na sa mga panahong pinakamahirap para sa amin, sila pang unang magtataas ng mga mata at maghuhusga. Wala kang kwenta, ang sabi ng tita ko. Wala kang mararating, hindi ka kasing talino ng mga pinsan mo. Pakiramdam ko para akong tinatadtad ng mga salitang iyon. Hindi ko kayang magtagumpay nang wala ang nanay ko. At hindi ko kayang makita na pati sila, ang mga kamag-anak ko, hindi ako kayang suportahan. Lagi nilang ipinapaalala sa akin na hindi ko kaya. Madalas nilang sabihin, ano ba ang pangarap mo? Mag-aral ka ng mabuti, baka maging katulad ka ng tatay mo. Magsikap lang, pero hindi umaabot sa pangarap. Ang bawat salita nila ay parang isang pako sa puso ko. Minsan kapag magkasama kami sa mga family gathering, nakakatanggap ako ng mga tingin na puno ng pangungutya. Para bang ang liit-liit ko at hindi ko kayang mag-succeed sa buhay. Ang sakit ng dulot ng mga salitang iyon ay mas malalim kaysa anumang pisikal na sugat. Nakulong ako sa isang madilim na bahagi ng buhay ko kung saan parang wala nang halaga ang aking mga pangarap. Nahulog ako sa depresyon, hindi ko kayang lumabas ng bahay. Hindi ko kayang mag-aral ng maayos at pati ang mga simpleng gawain ay nagiging mahirap. Dumating ang mga linggo na wala ng direksyon. Minsan, sa sobrang lungkot, naisip ko kung mas mabuti na lang na tumigil na sa lahat. Hindi ko na kayang makipaglaban. Wala na ang nanay ko at pati ang mga kamag-anak ko hindi ako kayang tulungan. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang lumang simbahan. Pumasok ako at doon ko nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko ang mga sinabi ng nanay ko. Huwag mong kalimutan anak na sa kabila ng lahat ay may pag-asa. Huwag mong hayaang masira ka ng mga salitang hindi mo kayang baguhin. Napaiyak ako. Naramdaman ko ang pagmamahal ng nanay ko kahit wala na siya. Parang siya pa rin ang gumagabay sa akin sa gabing iyon. Dahil sa simpleng alaala ni nanay, nagsimula akong magbago. Hindi ko pinansin ang mga pang-iinsulto ng mga kamag-anak ko. Nag-aral ako ng masigasig, nagsimula akong maghanap ng paraan para magtagumpay sa aking sariling paraan.
Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko. Pero ang natutunan ko ay hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Habang tumatagal, natutunan kong tanggapin ang mga tao sa paligid ko ay hindi laging magiging supportive. Ngunit hindi ito dapat naging hadlang sa akin. Ang aking mga pangarap, ang alaala ng nanay ko, at ang lakas na nakukuha ko mula sa kanyang mga salita, iyan ang mga bagay na magpapatuloy sa akin. Ngayon, patuloy akong nagsusumikap kahit na hindi nila ako nakikita bilang tagumpay. At sa kabila ng lahat ng salita ng mga kamag-anak ko, natutunan kong maging maligaya at magpatuloy sa aking landas. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang hindi ko pinayagang na ang mga negatibong salita ng iba ang magdidikta sa aking buhay. Habang sinusulat ko ito, grabe ang aking tuwa. Dahil sa kabila ng aking mga karanasan, ang aking paghihirap ay nagbuga ng tagumpay. Maraming salamat.